at pinag-iinteresan ang kabutihan ng lahat ng mga nilalang na bagay kasama natin, ay tayo po'y kinakalinga ng Diyos. So God would like us to understand that. Maintindihan natin yun, ma-internalize natin na tayo ay pinagmamalasakitan ng Diyos. And because of that, mga kapatid, the ultimate power to overcome Satan's strategy in all, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, na kasi nga interesado sa atin si Satanas, no? Na tayo malaglag sa kanyang mga pakana because mahigsi na lang ang panahon niya. Tayong lahat ay kanyang interesado rin po siya sa atin. So meron pong dalawa na interesado sa atin. Ang Diyos, interesado siyang tayo ay iligtas. Ang kaaway ay siyempre interesado namang siyang tayo ay ipahamak. Kaya nga sabi po doon sa last paragraph, not even a sparrow falls to the ground without the Father's notice. Very comforting. Satan's hatred against God leads him to delight in destroying even the dumb creatures. So talagang ang gusto niya, sirain lahat ang mga bagay na ginawa na mabuti ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito pong ating pong mga talatang binasa ngayon ay dagdag na mga pampalakas sa atin na tayo ay dadaan sa mga init, sa lamig. Pagdadaan na natin itong lahat, anumang klase ng karanasan. But let us say, experience with us that God cares. Experience with us that God will not leave us. Huwag tayong matakot. Ang sabi po doon sa Book ng Isaiah, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Yes, may mga bagyong pagdadaanan mga kapatid na nandyan sa Aurora, kung saan man po sa Nueva Ecija, mga dumaan po tayo sa mga krisis na ito ng bagyo na literal. Mga kapatid, don't forget to be comforted. Huwag niyo hong aalisin sa inyong isipan ang pampalakas ng kalooban na mawala ang takot. Sa gitna ng iba't ibang bagyo na literal at bagyong spiritual, na huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, na sila ang mag-iingat sa atin sa lahat ng panahon. Hindi niya tayo papabayaan mapahamak ng ganun na lamang sapagkat sinicure din niya ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. So kahit gaano ka-interesado ang kaaway na tayo ay igupo, tandaan niyo mga kapatid, ang ating Panginoon ay higit na makapangyarihan para tayong lahat ay kaungin sa panahon ng mga pagsubok. At lalo na, pag tayo nasa gawain, ang kaaway ay, alam niyo na, bising-busy. Lalo na, pagka nagpapakalapit-lapit tayo sa Panginoon, araw-araw, at napapansin po ninyo, lalong umiigting ang mga pagsubok. At lalong tumitindi ang mga labanan sa ating buhay, sa labas at loob ng ating buhay. Ay observe kagad, napapansin ka talaga natin ng kaaway ay busy rin na gumagawa ng paraan para i-disturb ang ating mga pinagmamalasakitang gawain. So ito mga kapatid, at napakaganda po nito ang ating i-reflect. Tandaan po ninyo, walang, sabi doon sa Matthew chapter 10, walang buhok na nalalaglag na hindi na napapansin ng ating Panginoon. Kahit ang mga bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Because God cares to each one of us. Pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon. Interesado siya sa bawat isa sa atin. Yun po yung salitang napakasarap isipin mga kapatid. Sino ba naman tayo? No? Sino ba naman ako? Sino ba naman kayo mga kapatid? Ang dami-dami naman natin ginagawang mga sablay sa buhay. Dami nating mga maling desisyon na ginawa. Pero mga salitang ito'y nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Na kahit ako'y ganito, mahal ako ng Panginoon. Hindi niya ako babayaan. Hindi nga niya pinabayaan ang mga bagay na nilalang ng ibon, ng mga bagay na mga hayop. Pero hindi naman sila ang pinuntahan ng Panginoon. Tayo naman, no? Para tayo tubusin ang subject ng pagmamahal ang Panginoon ay unang-una tayo. Pero siyempre, mahal din ng Panginoon ang mga ibon sa himpapawid. Alam po niyo, meron akong gusto ikwento sa inyo. Yung pong
kwento na nanggaling po mga kapatid sa Mindoro, ay inabutan po sila ng unos, isang pamilya po sila. Inabutan po sila ng unos dahil sila po ay aaten ng isang evangelistic meeting. Mula po sa Pantalan ng Batangas hanggang doon po sa Sablayan ay sumakay po sila ng isang barkong mabagal. Alam niyo may mga bagal at mabilis na barko dyan. At sa 30 minutes to 40 minutes na takbo nila sa dagat ay bigla pong dumilim ang langit at lumakas po ang hangin at nagbadya po ng isang napakalakas na unos. So nandun po sila sa kalagitnaan ng dagat, malayo pa po sila sa kabilang pantalan ng Sablayan, pero lumakas na po ang hangin. So bumagal ho ng bumagal yung barko sa pagtakbo at sila po ay natakot. Sila ho ay pupunta sa isang gawain at sila po ay pamilya at kanya pong tinawag ang iba pang mga kasama sa team. Ang sabi, manalangin tayo. Dalangin natin na patigilin ng Panginoon ng malakas na hangin at ulan para tayo makarating ng ligtas doon sa kabilang ibayo. At sila po yung nanalangin, mga kapatid, mga 30 minutes na nanalangin, hihingi ng patnubay ng Panginoon, pag-iingat, pero hindi po tumitigil ang bagyo at ulan. Sila po ay punong-puno ng takot, mga kapatid. Subalit, nung sila po ay nanalangin uli, sabi po ng leader, tayo manalangin uli. Nanalangin po sila. At nung manalangin po sila, yung leader na yun po ay may pamilya sa loob ng barko, ang sabi niya ay, Panginoon, kung wala po kayong balak patigilin ang bagyo na ito, malakas na hangin at ulan, maaari po bang tanggalin nyo na lang po ang takot sa aming mga puso? So mga kapatid, pumayapa po sila na parang walang bagyo. Alam po ninyo, yun po ang malaking problema ng nating buhay, yung takot. Hindi natin maaalis ang lahat ng problema unos. Dadaanan po talaga natin yon. Dadaanan natin lahat yan. Habang paigting ng paigting ang krisis sa sanlibutan, we will experience many troubles and trials, problems in life. Mas maiinit na mga problema, mas iba't ibang klase. Dadaanan natin yan. Sinabi ng Panginoon, dadaanan natin yan. Pero huwag kang matakot, ako'y kasama mo. So tatanggalin ng Panginoon ang takot sa ating puso. Alam niyo po, the beauty of this, ang isa pang maganda dito na ating iisipin, yes, maaaring sa panahong ito'y merong mawawala sa atin dahil sa pag-igting ng mga problema at suliranin sa buhay na ito. Mawawala ng buhay ang marami sa atin. Maaaring yung mga mahal natin sa buhay, o maging tayo man, mawawala. Pero tandaan niyo mga kapatid, the beauty of this is, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. At ibabalik ng Panginoon. Ang ganda nito yung salitang restoration. The Lord will restore everything. So wala pong mawawala mga kapatid. I-restore yan ng Panginoon. Mawawala lang yan ngayon. Tayo mawawala dito ngayon. Maaaring bukas makalawa sa pagdami ng pag-igting ng labanan na ito. Pero tandaan po ninyo, ang buhay na hinawakan ng Panginoon, lalo na ginamit sa banal na gawain, ay buhay na hindi mawawala. Dahil ipinangako ng Diyos, ibabalik niya ang lahat ng walang kasiraan. So because God cares, interesado siya sa bawat isa sa atin. So sana po sa mga salitang ito'y lumakas ang loob natin sa mga darating pang bagyo ng ating buhay o sa ating buhay. Salamat po at God bless you po sa inyong lahat. Meron po ba magsalita? Pastor Lord, gusto kita uling marinig. Nandiyan ka. Kasi maya-maya ako po lilib na mga kapatid. Meron po kaming devotional ng mga administrator dito po sa NPUC. After po ng reflection time, ay iwanan ko na ho kay Pastor Lord ang ating pong platform. Pastor Ray, would you like to say something, please? At first morning po. Good morning. God first morning, Pastor. Alright. Simpleng reflection lang po mula sa mga nabanggit nyo na yun nga, yung kwento ninyo maganda po, ano? Tungkol sa taga Mindoro, naalala ko po yung prayer. If the Lord cannot calm the storm for us, at least
we can ask him, pwede ho natin hingin sa kanya na i-calm ang storm sa loob natin. Amen. And then, hindi ho nabanggit ninyo na hayaan, hindi siguro po, hindi hahayaan ng Panginoon na basta lang tayo mag-suffer. Ang Panginoon, although iniaalaw niyo yun, dahil meron ho siyang personal interest sa atin and individually, talagang there's a plan na He will restore us. Naalala ko ho yung binanggit ng Psalm 71:20. Yung sinasabi niyong restoration, Sir Jerry, sabi ho, though you have made me see troubles, sa ibang translation is, Lord, you have allowed me to suffer hardships. Pero yung kadugtong ho nun, napakaganda. It's a promise. You have allowed me to see troubles. You have allowed me to go through hardships and many bitterness. But you will restore me. You will restore me to life again and lift me up from the depths of the earth. Amen. So, it's biblical assurance. Yun nga po, may mga parating point na haranas tayo ng mga hardships. Maaari may mawalan tayo ng mamahal sa buhay, pero pagpapanumbalikin tayo ng Panginoon. And we may never be the same as before. Pero yung pong restoration niya ang magpapanibago sa atin. Maaaring hindi natin kasama yung mahal natin sa buhay, o kaya naman ay may mga bagay na nawala na sa atin. Pero yung restoration niya ay it's a promise. It's part of his nature, mga kapatid, na tayo po ay i-restore. So, sa akin, comforting po yun, Pastor Jerry. Sana maging comfort din po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Panginoon is really interested in us. Yung mga dumadaan sa buhay natin ay lahat yan ginagamit niya para sa bubuti natin, ikalalago natin. Yung pong gusto kong isay na part nitong readings kahapon ay yung nasa second to the last paragraph. Sabi niya, we can see only a little way before us, but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do. Hebrews 4:13. Above the destructions of the earth, he sits enthroned. All things are open to his divine survey. And Amen. from his great and calm eternity, he orders that which his providence sees best. Amen. So, naalala ko yung yung slogan ng stewardship natin, let God be God. God. So, Diyos ang Panginoon, and He sees everything. He's concerned to us sa pinaka-detalye ng buhay natin. And because He is God, He knows best for us. He will provide for us just when we need it most. He will restore us when we have gone through trials and sufferings because it's for our best. Ito po ay comforting thoughts para sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po, Pastor Raylord. Meron pa po ba na gusto mag-share? Pastor, Opo, Pastor Marlon, please. gusto ko lang pong idiin na we are very special in the sight of God. Napaka-special po natin sa harapan ng Diyos na sangayon po sa banal na kasulatan, kahit yung nag-iisa na nawawala, hanapin niya kahit iwanan niya yung 99. Ibig sabihin, mahalaga talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Individually, interesado po siya sa atin. Mayroon pong isang kapatid dito po sa Laguna na na-meet ko noon. Babae siya. Alam po ninyo, yung kanyang mga anak ay 24. Wow. Ang sabi niya, lahat sila ay special sa puso ko.
Walang isa man sa kanila na hindi special. Yung ina na nagmamahal sa kanyang 24 na anak, pantay-pantay, lahat sila mahal niya. Ang Diyos, mahal po niya tayo, special po tayo sa kanyang paningin, individually, siya nagmamalasakit sa atin. Gusto ko lang basahin itong bandang huli doon sa sulat ni Miss White sa Councils for the Church. Sabi roon nung nabasa ng ating Pangulo noong nakaraan ay ipinaliwanag niya. Not even a sparrow falls to the ground without the Father's notice. Satan's hatred against God leads him to delight in destroying even the dumb creatures. It is only through God's protecting care that the birds are preserved to gladden us with their songs of joy. But he does not forget even the sparrows. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Kung itong mga ibon na ito ay napakahalaga sa Panginoon, sabi roon ay huwag kayong matakot kasi mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibong ito. Mga kapatid, special ho tayo sa paningin ng Panginoon. Salamat po. Amen. Wow, very comforting. Salamat, Pastor Marlon. Salamat po. Alam po ninyo, ako po ay nung nasa dito po sa NPUC, madalas po ako nangangarap na kailan kaya ako babalik sa district. Yun lang ang pangarap ko kasi alam niyo may mga panahon po na ang inyong lingkod pagka nasa itinerary, nakikinig po yung asawa ko, naka-live po siya. At palagi ko sinasabi sa kanya, palagi po akong dinadapuan ng lungkot sa buhay ko dahil ang lalayo ng mga pinupuntahan. Tapos bus, barko, minsan nakasasakyan din. Ay may mga weird na kaisipan po akong dumarating sa puso ko na pumapasok yung takot. Alam po ninyo, minsan ay umiyak po ako ng nag-iisa dahil hindi ko makontain sa puso ko na yung mga mahal ko sa buhay. Ito po ay pinakamatindi na. Sinabi nga po ni Pastor Edward, isipin yung nakaraang sinabi ni Pastor Edward, isipin nyo na yung pinakamatinding darating sa buhay ninyo. Yung mawawalan kayo ng mahal mo sa buhay. Dumating po sa isip ko na ano kaya pagkagaling ko sa itinerary. Pagdating ko sa bahay, yung puting ilaw ay kulay dilaw na maraming mga tao. Mga kapatid, hindi ko makaya sa puso ko. Talagang nadudurog po ako mga kapatid. Pero with the thought of this, talagang lahat, hindi tayo makakalibre, mararanasan talaga natin yan. One of these days, hindi natin alam. Pero mga kapatid, ang nagpapalakas po talaga ng loob ko. Sa isang araw, dahil mahal naman kaming lahat ng Panginoon, yung pamilya ko, mahal naman kaming lahat, bagamat hindi kami perfect, ay nangako ang Panginoon. Dahil kami ay pag-aari niya, Isaiah 43. Sabi po niya, ikaw ay akin, tinubos kita. Ikaw ay pinagpalit ko ang lahat ng mga dahil sa iyo. Mahal kitang sobra. Ibabalik po ng Panginoon. Yung mawawala akong anak, mawawala akong asawa, maging ako, comfort sa aking pamilya, mawawala ako, ibabalik ako ng Panginoon na wala na pong paghiwalay. Yun po yung sinasabi po ni Sister White, ni Apostol Pablo, na sobrang yaman at napakasarap sa puso, mga kapatid, na ang lahat ng namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magbuli. Yun po yung pinakamatinding labanan ng ating pong buhay sa pagiging anak ng Diyos. Walang aagaw sa atin. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Basta ilagay lang natin ang buhay natin sa kamay ng Panginoon. Alam po ninyo, ang pinaka-safe na ground para tayo po ay magkaroon ng malakas na loob na harapin ang lahat. Yung pong Mateo 28, 18 hanggang 20. Gusto ko po itong i-refresh sa inyo mga kapatid. Pagkatapos nating maglingkod sa Panginoon, pagsunod sa kanyang utos na mag-share ng gospel, ng good news na meron tayo, ng hope na meron tayo mga kapatid, we will weep with hope. Iiyak tayo na may pag-asa. Tatangis na may pag-asa. Dahil sa mabibigat na karanasan ng buhay natin dito, God cares. Bakit? Ang sabi po niya, Lo, I am with you always, even to the end of the age. Mga kapatid, ito lang po ang tanging assurance na mayroon tayo.
na palagi nating mararanasan ng Panginoon, nakasama natin, natatanggalin niya ang takot natin. Kung tayo ay palaging gumagawang kasama niya. Palagi tayong gagawa na kasama niya. Magmimission tayo. One with Him in purpose, in mind, and in character. Makipagkaisa tayo sa hangarin ng Diyos na tayo'y magdala ng mabuting pag-asa at balita sa mga taong walang pag-asa. Lo, I am with you always, even to the end of the age. Sa mga salitang ito'y palakasin tayo ng Panginoon sa patuloy nating pagtatalaga ng buhay natin at patuloy na paglilingkod sa Kanya sa gawain ng pagmimisyon. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, ang oras po natin ay alas 4:58 na po ng umaga. At tayo po ay magsisimula na sa ating pong 39 days ng ating pong 40 days of prayer. God bless you. May God comforts us all with this hope in our hearts. God bless you. Amen. Amen. Amen po, amen. 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 Keep safe, Pastor. Salamat po. Amen po. Ingat po kayo, Pastor. Salamat po. Thank you po, Pastor. Ingat po, Pastor. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. A blessed day to each one of us, brothers and sisters. Let's begin our program with a song. Please join us in singing hymn number 205, Whiter Than Snow. But before that, let us all pray. Heavenly Father, thank you for bringing us together today. As we lift our voices in song, we ask for your blessing. May our singing be a joyful offering to you and remind us of your love and strength. Be with us now and guide us in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.
For our next song, let's sing He Leadeth Me, Church Hymnal 369. Mapagmahal po namin Diyos, sa umagang ito, ang aming pong papuri ay po ibinabalik sa inyo sa panibagong araw na muli po kami ay matuto sa inyong pong mga payo sa pamamagitan ng aklat na Counsels for the Church. Kilang Diyos, aming pong hiling na patnubayan ng bawat isa, katalinuhan at inyong pong pagkikisama ang maranasan, lalo tigit ang inyong pong mga anak na inyong pong gagamitin sa umagang ito. Patnubayan po kami at samahan hanggang sa matapos ang aming pong 40 days of prayer, sapagkat alam po namin na kayo lamang ang siyang aming pong Diyos na maaasahan namin sa lahat ng panahon. Salamat sa inyo pong patuloy na pagtugon ng aming pong dalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay mula po sa programa po ng ating pong CLPM 40 Days Prayer. Ngayon pong umaga ay wala pong ibang maitaas sa ating pong programa ngayon, maliban lamang po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Welcome po tayong lahat at nasa Manawa kayo sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. At ngayon po mga kapatid ko, aking pong ipapakilala mga ganap
mula po sa programa ngayong umaga, mula po sa North Coast District, Aurora, at ganoon din po ang isang distrito mula po sa Palanan. Ang nagpawit po sa atin ay ang mga kabataan po natin mula po sa Dilagidi Church, at ang nagbigay po sa atin ng panalangin ay walang iba kundi si Pastor Fred Balasab na siya po ay assign mula po sa Palanan District. At ako po ang inyo pong lingkod, Pastor Raul Briquito mula po sa North Coast District, Aurora. At ngayon po mga kaibigan, ang magbibigay din po sa atin ng papuri sa pamamagitan ng awit ay mula po sa North Coast District. Ibibigay po ito ng ating po mga kabataan. At pagkatapos po niyan, tayo po ay makakarinig na po ng isang mensahe na ito po ay pagkakatiwala po sa atin ng ating pong isang ministro mula po sa Palanan, walang iba kundi si Pastor Renald Serapica. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Walang ibang maitaas sa programa sa mga sandaling ito, maliban po lamang ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo tuwi-tuwi na ng ating Panginoon. Pagkat tayo ay
morning sa ating lahat mga kapatid. Happy 40 days of prayer sa ating lahat mga kapatid. Ay purihin natin ang ating mahal na Panginoon na patuloy nating naranasan ang kanyang pagmamahal at pag-iingat sa ating mga buhay. Dito po sa Aurora ay bagaman ay nasa sentro sa amin yung bagyo at kami ay nakasurvive dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Amin pong nakita at nasaksihan na ang Panginoong Diyos ay talagang ang kanyang mata ay nasa kanyang mga anak at mga lingkod na iniingatan niya at inaaruga niya. So, purihan ang ating mahal na Panginoon na ang mata ng Diyos ay nasa kanyang mga lingkod at kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, patuloy nating isabuhay ang prinsipyong makalangit. Patuloy nating ilulhati ang Diyos sa ating pong mga buhay. At ngayong umagang ito, atin pong tatalakayin ang chapter 11 ng Council of the Church, pinamagatang Christian to Represent God. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa umagang ito, amin pong bubuksan ang inyong salita, ang inyong counsel. Magbigay nawa daan sa amin ng pagkaunawa at ipagkaloob sa amin ang kapangyarihan na banal na Espiritu upang manatili ang mga salitang inyong ipapahayag sa aming kalagitnaan upang magbigay kapurihan at kaulatian sa inyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon na inyo po kaming samahan. Ito po yung aming hiling dalangin sa aming tagapagligtas sa Kristo. Amen. Sabi dito mga kapatid sa first paragraph, God purpose to manifest through His people the principle of His kingdom in the life, in the character, they may reveal this principle. So mga kapatid, ang prinsipyo makalangit ay inaasahan pa din ng ating mahal na Panginoon na makikita sa atin mga kapatid. Ang prinsipyong makalangit, ang prinsipyong makarian, ang makalangit na kaharian ng Diyos ay makikita sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, lalo na sa kapanahonang ito. So, mananatili yun mga kapatid. At sabi dito sa paragraph, He decided to separate them from the customs, habits, and the practices of the world. So bagaman sa ating kapanahunan ngayon, marami na ang mga taong dagsaan ang sumusunod doon sa practices ng mundo, sa practices ng tradisyon. Maraming mga tao nang hinihikayat na sumunod doon sa mga tradisyonal, sa mga customs other than sa prinsipyo ng Biblia, sa salita ng Diyos. Kaya ang counsel sa atin ngayong umaga mga kapatid, be separate. Kapag hindi practices ng makikita doon sa Biblia, ay huwag nating i-apply o isabuhay o i-practice na maging habit pa natin. Dahil ang counsel mga kapatid, be separate sa practices ng makamundo. Yan ay maghatid sa atin palayo sa ating mahal na Panginoon. Kung mananatili tayong hindi natin ay sa buhay ang prinsipyo ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid, mayroon lang dalawang prinsipyo nating si-share sa inyo. Unang principle, to manifest through His people the character of God. God's sake, to accomplish through His people today. So mga kapatid, ang prinsipyo is gusto ng Panginoon na ma-reveal sa atin ang kanyang ugali, ang kanyang wangis, ang kanyang karakter sa ating mga buhay. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon dahil ito na yung huling kapanahunan. The book of evangelism mga kapatid ay yung ating buhay daw ay yung magiging life of evangelism sa ating mga buhay. Kaya napakalaga ang ating buhay ay makita ang karakter, ang wangis, ang image, at ang buhay ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Disave daw itong karanasan mga kapatid noong ang Panginoon ay inaccomplish niya yung Israel, ay inalis niya doon sa Egypt
at nakita ang mga neighboring country na yung Israel ay mayroong tunay na Diyos, nagliliwanag sila dahil ang Panginoong Diyos ang kanilang sinasamba at kanilang sinusunod sa kanilang pong buhay. So ngayon daw po mga kapatid, today is accomplish din ng Panginoon yan. Anuman ang ating kakulangan, anuman ang ating mga kahinaan, ay ang Panginoon ang magsusustento yan upang matupad ang plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos, na to manifest through His people the character of God. So number 2 mga kapatid, to those who practice His holy precepts shall be a distinguished people to the people of God today. So mga kapatid, yung prinsipyo, nananatili na ang salita ng Diyos ay mataas. Yan ang magiging batayan ng ating pamumuhay at buhay. Na ang salita ng Diyos, ang written words, ay makikita sa ating buhay, maging reality ito sa ating buhay mga kapatid at maisabuhay natin. At kapag ito ay magkaganon mga kapatid, makikita ng mundo na ang tunay nating Diyos mga kapatid. At tayo yung peculiar people sa kapanahunan ngayon. Kaya napakahalaga ang maliliit nating pagtatapat, ang maliliit nating pag-uuna sa Panginoon. Napakahalaga yan mga kapatid, lalo na sa kapanahunan ngayon. Ang assurance mga kapatid, the Lord has His eyes upon everyone, His people. He has His plan concerning each, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos interesado sa bawat isa sa atin. Andyan ang kanyang mata sa atin. Kaya mga kapatid, anuman ang ating mga struggle sa buhay, ang mata ng Diyos ay nasa atin. Kaya kung tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos, ay tutulungan tayo ng Panginoon. No? Tutulungan tayo ng Panginoon to accomplish sa ating kaligtasan. I-accomplish ng Panginoon ang ating mga kakulangan upang makikita ng ibang tao na ang tunay na Diyos sa ating pong mga buhay dahil kinasihan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sabi nga po dito mga kapatid, by beholding the goodness, the mercy, the justice, and the love of God revealed in the church. The word is to have representation of His character. Kaya mga kapatid, interesado ang mundo, hindi sa ating mga buhay, mga kapatid. Interesado ang mundo sa buhay natin na maging sentro si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, simulan natin na ipamumuhay ang salita ng Diyos at maging sentro ang buhay natin ay ang Panginoon. Kung magkagayon mga kapatid, sabi ni John, na kung si Kristo ang ating itinataas sa ating buhay, marami makakaalam, maraming lalapit, marami ang tatanggap sa gospel na ating isinishare. Kaya mga kapatid, tumingin lang tayo sa Panginoon. Wala nang iba. At ang buhay natin ay mababago sa pamamagitan ng ating relasyon at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay mahulma ang wangis ng ating Panginoon. In the conclusion mga kapatid, and when the law of God is thus exemplified in the life, the world will recognize thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself above all that are upon the face of the earth. So napakaganda mga kapatid, na kung tayo ay patuloy na maging si Jesus Christ ang ating uunahin, ay tayo ay magiging pagpapala at magiging instrumento upang abutin ang hindi pa nakakalam sa ating mahal na Panginoon. In my reflection mga kapatid, put God first in every representation of our life. So the prayer,
Lord, give us the grace to the Lord Jesus Christ to sustain my weaknesses and give us the Holy Spirit to empower, to encourage, to commit our life to our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po tayo ngayong umagang ito, mga kapatid. God bless. Amen. Amen, amen. Maraming salamat sa magandang mensahe na ating pong napakinggan sa umagang ito. Datuon na po tayo sa ating prayer band. Ang ating pong prayer focus sa umagang ito ay unity among clergy or pastors and laity in CLPM. At pangalawa po, unity in the whole church in CLPM. Mga minamahal kong mga kapatid, dadako na po tayo sa ating prayer band. Kung kayo po meron po mga kahilingan, inyo pong sabihin sa inyong grupo para po ito'y maisama sa pananalangin. Ayan mga kapatid, gandang umaga po. Good morning. Good morning. Gandang umaga po. Pastor. Pastor Seth, good morning. Pastor Good morning, Pastor. Ed. Brother Ed, Brother Melvin. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po. Good morning po. So tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin. Meron po ba kayong mga prayer request? Maliban doon po, Pastor, yung aking meeting, yung ating kapatid, dalawa, Sister Teresita Okinko at Sister Linda Lakaba. Teresita. Okay. Sister Teresita po, yan po yung dating madre na nakasama natin sa Santo Niño. Teresita at saka? Linda Lakaba. Okay, Linda Lakaba. Okay, meron pa ho ba? Kisama nyo rin po ako, Pastor. Mayroon akong nararamdaman sa ating tiyan. Halos 2 linggo na, Pastor. Sa tiyan po ninyo, Brother Ed? Opo. Medyo lagi po may sumpo. Oo, sige po. Yung ano po namin, Pastor, pagsama rin yung ginagawa namin patuloy sa Brad Sabbath School dito po sa ating kalapit na barangay sa San Nicolas po. Salamat po. Okay po. Mayroon pa po pa. Pastor, include our meron kaming children week of prayer sa first ng December. Saan po yan? Sa Subic, Pastor. Week of prayer po? Children's week of prayer? Yeah, ang mga bata ang magdadala ng mga namin. Okay po. Tapos yung ongoing yung construction ng toilet namin pero nahinto kasi wala na kaming fan. Diyan din po sa Subic. And last, Pastor, pag-pray ko yung kapatid ko, meron siyang biopsy by Thursday na lalabas. So pag-pray na assurance and peace of mind sa kanya. Ano pong pangalan po ni Sister? Lindilo, Pastor. Lindilo. Okay. Sige po, meron pa po ba? Gusto natin ipanalangin. Isama po natin sa panalangin yung family ni Brother Lindilo na bagaman na mawala yung takot sa kanilang puso kagaya ng sinabi ni Pastor kanina, yun ang pinaka number 1, mabawasan ng takot sa kanilang puso dahil ito ay biopsy, medyo seryosong to. Pero, sige po, yun lang po.
Okay, kung wala na po, tayo po ay mananalangin na. Wala na po ba kayong gustong ipanalangin, mga kapatid? Okay, kung wala na po, tayo po ay manalangin na po. Let's pray. May naming Diyos na ang tahanan nasa mga langit, sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa inyo. Papasalamat sa kabutihan po ninyo sa amin sapagkat sa bawat umaga ay binibigyan po ninyo kami ng pagkakataon upang mag-aaral ng inyong mga salita, sumamba sa inyo at mapalakas ang aming pong pananampalataya at magkaroon po kami ng napakalapit na relasyon sa inyo. Salamat dakilang Ama sapagkat wala po kayong tanging layunin sa buhay po namin, kundi ang maging secured po kami sa buhay pong ito at sa buhay pong darating. At nais po namin kayong purihin at luwalhatiin dahil sa kagandahang loob po ninyo sa amin. Ayaw po ninyo kaming mapahamak, kundi manatili sa inyo pong pagliligtas. Salamat dakilang Ama, kahit ang aming pong panalangin, puspusin po ninyo kami ng Santong Espiritu, magkaroon kami ng kapangyarihan upang magwagi sa aming pong pakikipagbaka araw-araw at katagpuan po ninyo kami ng isang matibay at matapat na pananampalataya at masiglang paglilingkod sa inyo. Sa puntong ito, dakilang Ama, nais po namin unang ilapit sa inyo na patuloy kaming pagkaisahin sa mga paglilingkod, lalong-lalo na po dito po sa Central Luzon Provinces Mission. Ang bawat anak po ninyong manggagawa, bawat kaanib ng iglesia at ang kapastoran ng CLPM, patuloy na magkaisa sa pagtataguyod ng inyong pong banal na ebanghelyo upang maipangalat ito kung magkagayong Panginoon, dumating na po kayo. At marami ring mga taong tatanggap sa inyo at kikilalanin kayo bilang personal na tagapagligtas. Kami po'y namamanhik din ngayong umagang ito. Nais po naming idalangin ang constituency meeting ng Central Luzon Provinces Mission. Mangyayari na nga po ito, dakilang Ama, ngayong darating pong Huwebes. Hindi po namin nalalaman kung ano po ang magiging takbo at magiging sitwasyon. Ngunit ang tangi po naming pag-aasa, kayo ang Diyos, ang siyang may control ng lahat ng mga bagay. Kayo ang Diyos ng siyang kaayusan. Kaya ang aming pong panalangin, lahat kami, pati na ang mga delegado na dadalo, ay puspusin kami ng inyong Santong Espiritu at magkaroon po kami ng iisang mithiin, layunin, kundi kayo'y parangalan, taas at mabigyan namin kayo ng matapat naming pagsamba. At sa amin pong sama-samang pagpapanukala, matuntun po namin dakilang Ama yung naisin at direksyon po ninyo sa Central Luzon Provinces Mission. Sa pagkakataong ito, nais din po namin ilapit si kapatid na Amparo Garcia para sa kanya pong health and spiritual guidance. At ganun din ang kanya pong buong pamilya na ngayon ay nasa USA. Pagpalain po ninyo sila ng kalusugan at sa araw-araw ay magampanan po nila ang kanila pong tungkulin sa kanila pong tahanan at lalong-lalo na sa inyo, dakilang Ama. We would like to pray also, Lord, for healing para kay Ronald Henroman si Magala. Siya po ay nahihirapan din sa kanya pong pagkakasakit. But we do believe, loving Father, that your healing hands is over there for her to be cured. So, dalangin din namin dakilang Ama na kayo rin po ang maging comfort ng aming pong kapatid na ito. Dinadalangin din po namin ang father ni kapatid na Jared Medina na ngayon po ay nasa ICU sa Manila Adventist Medical Center. Lord, kayo rin ang magbigay sa kanya ng pag-asa at higit sa lahat ay lakas ng loob na bagamat siya po ay dumaranas sa ganitong kalagayan ngayon, ang inyo pong pagtunghay at pagpapagaling ay maaari po niyang maranasan.
Gawin po ninyo makapangyarihan ang bawat gamot na inilalapat sa Kanya at puspusin ninyo ng karunungan ang inyo pong mga anak na mangangasiwa para sa Kanya pong karamdaman. Si kapatid na Doris Fajardo ngayon ay nasa ICU rin sa Cavite. Dumadalangin din kami dakilang Ama. Ang kaaliwan, pag-asa sa kanyang puso, kapanatagan at kawalan ng pagkatakot ang kanya pong maranasan, sampu ng kanya pong mga mahal sa buhay, upang manatiling panatag at payapa ang kanilang damdamin na patuloy pong magtitiwala at ibibigay ang kanilang pong buhay sa inyo. Si kapatid na Sunny Santillan, dinadalangin din namin ngayon ay nagsasuffer sa dengue fever. Sa inyo pong kagandahang loob ay naniniwala kami na sa mabilis na panahon, i-restore po ninyo ang malakas na resistensya ng kanyang pangatawan at mawala po siya sa ganitong karamdaman. Si kapatid na Teresita Linda Lacaba na meron din pong karamdaman, idinadalangin din namin dahil ng Ama. Ang quick recovery ang kanila pong maranasan at muli po nilang magampanan ang kanilang pong tungkulin para sa inyo at para sa kanilang sambahayan. Si kapatid na Ed, si Brother Ed ay meron din pong pananakit ng kanya pong tiyan. Medyo matagal-tagal na rin pong mga araw na lumipas at ito nga po ang kanyang pinag-aalala. Hiling po namin dakilang Ama na idampi po ninyo ang kagalingan sa kanya pong katawan upang mawala na ito ng lubusan. At ang kanya pong pagnanais na kayo po ay paglingkuran, ay muli po niyang magawa sapagkat sa mabuting kalusugan at lakas ng pangangatawan na inyo pong ipagkakaloob sa kanya. Pagpalain din ang kanya pong buong sambahayan. Ang ginagawa ng Branch Sabbath School sa San Nicolas ng San Pedro Seventh-day Adventist Church, Lord, ang bawat pagsisikap ng mga kapatid sa iglesyang ito ay gawin po ninyong matagumpay. Ang pagnanais na abutin ang mga kapatid sa San Nicolas, sa mga tao doon upang dalhin ang mabuting balita, ibilang po ninyong isang matagumpay. Kung magkagayon, ang mga tao doon ay maakit sa pagtanggap at pagkilala sa iyo bilang personal na tagapagligtas. Dumadalangin din kami, dakilang Ama, para sa Bacolor Evangelism. Pagpalain din po ninyo ito at ang mga taong nakikinig sa inyo pong mga salita ay unti-unting mabago ang kanilang pong isipan at puso at tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Magkakaroon din po ng Children of Week of Prayer, Subic Seventh-day Adventist Church. Ang naming banal, ang mga paglilingkod pong ito ay pamamaraan upang hubugin at akayin ang mga tao, mga bata para sa pagkilala at pananampalataya sa inyo. Gawin po ninyo makapangyarihan, Panginoon. Ang toilet construction na sinasagawa po nila, makumpleto na po ito at patuloy pong maglingkod sila na may kaayusan. Ang biopsy na isasagawa kay kapatid na Lindilo, tulungan po ninyo, Panginoon, na kung maaari ay gumawa kayo ng himala at maging negative ito at maging katuwa at kagalakan ng buong pamilya na maaari po ninyong ibalik sa Kanya ang himala at kagalingan ng pangangatawan. Panginoon, maraming salamat po sa pagdinig ng panalangin at bahala na po kayo sa aming buhay sa maghapong ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po. Salamat po, Pastor. Amen po. At muna sa panalangin. God bless po. Balik na po tayo sa main session po natin. Yes po. Opo.
Inaanyayahan po ang lahat para sa panalangin. Dakila at mapapala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpupuri at numulalhati sa inyong dakilang pangalan sa oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong dakilang Ama. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala sa aming mga pag-iisip, pananalita, kilos at gawa na hindi ka nais-nais sa inyong banal na harapan. Pagkapatawad po ninyo, Ama, upang kami maging karapat-dapat sa aming mga panalangin. Narito po ang inyong bayan sa bagong tatag na Central Luzon Provinces Mission na nais magpasalamat sa mga mensaheng espiritual na aming naririnig sa loob ng 40 days of prayer na isinasagawa. Nagpapasalamat din po kami sa gabay na inyong ipinagkakaloob. Salamat din naman sa mga pagpapala at pag-iingat na aming nararanasan sa kabila ng mga bagyo na dumarating sa aming buhay at hindi niyo po kami pinapabayaan. Dakilang Diyos, amin pong hinihiling na puspusin po ninyo ng banal na espiritu ang bawat isa at pagkalooban po ninyo ng katalinuhan buhat dyan sa kaitaasan ang aming mga administrator, mga leader at mga manggagawa na siyang tagapangasiwa sa bagong misyon na ito. Hiling din po namin, Ama, na gamitin po ninyo kami bilang mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa teritoryong ito. Ibuhos po ninyo, Ama, ang espiritu ng pagkakaisa at pagmamahalan sa amin bilang mga miyembro upang sama-sama kaming gumawa sa inyong gawain upang ito'y matapos na at kami makauwi na dyan sa langit na bayan. Hiling po namin, Ama, ng inyong proteksyon at pag-iingat ng inyong libo-libong anghel ang aming maranasan sa Titwina. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you po. Salamat mga kapatid sa ating host district, ang North Coast Aurora District and Palanan and Central Aurora 1 and 2. Salamat po, Pastor Raul Riquito, Pastor Reynald Sirapica, Pastor Archie Cabocos, and Pastor Noel Bornales. Mga minamahal kong mga kapatid, bukas po ng umaga, ito na po yung ating pinakahihintay, ang ika-40 days ng ating prayer session. Ang mauna po sa ating programa bukas ay ang CLPM Office Workers. At ang ating tagapagsalita ay si Pastor Raylord Reyes na ang topic, The Forming of a Christ-like Character. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, wag po kayong mawawala. Inyo pang yayain ng ating ibang mga kapatid, mga kasama sa ating tahanan, sa ating church, upang masaksihan ang huling araw ng ating 40 days of prayer. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid. Ating pong tandaan, seek God first and you will never be last. Amen. Tatawa na tayo sa ating kapatid. Ernie, good morning po. Good morning po pa. Amen. Salamat po mga kapatid sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy sa mga baybay. Salamat sa mga nag-share. At sa mga nandiyan sa background, good morning po sa ating lahat. Ano po? Bukas yung last day, 40 days of prayer. Patuloy na tayong sumuporta sa ating 40 days of prayer. Ano po? Meron ba tayong mga visitor dito sa chat box? Wala naman ako nakita ang bagong pangalan. So good morning po sa ating lahat. Ano po? Sa mga sa maghapon na ito, patuloy nating ipakita bilang mga Kristiyano ang i-represent ang Christian's character o Christ-like character. Yan na yung ating topic kanina eh. Christ-like character. Ano po? So maging maingat sa bawat sandali. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see
my answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.